Ang kwento pong ito mga kapatid ay isang kwento na hindi na po bago sa karamihan sa atin, no? Ang ilan sa atin na marahil ay lumaki sa Sunday School ay isa po ito sa mga prominenteng Sunday School stories na atin pong napapakinggan. Amen po ba? So this is a story of the three friends ni Daniel, no? And ito po ay part ng history ng Israel. Okay, so pag sinabi natin history, totoong nangyari, hindi po talinghaga, hindi po haka-haka, hindi po kwentong kutsero. No? Ito po ay bahagi ng kanila pong naging istorya sa nakalipas na panahon. And ito po ay during the time of the reign of Babylon. Isa po sa naging powerful empire ng history ng daigdig. Amen po ba? No? So, 7 ancient wonders of the world nakatala po yan sa history. The Hanging Garden of Babylon. Amen po ba? No? So, these are all existing, these are all recorded in the history, mga kapatid. No? So, this time, ang Israel ay nasako po ng Babylon. Sila po ay na-exile. Ibig sabihin po, ang kanila pong bayan, ang kanila pong bansa ay winasak ng Babylonia at sila po ay tinangay, no? Ni King Nebuchadnezzar sa kanya pong bahay o sa kanya pong bayan. No? Namili po si Nebuchadnezzar ng mga bata, ng mga young, mga youth, okay? At hindi lang po basta-basta mga youth kung hindi galing po sa mga noble families. Bakit po? Sapagkat ang mga lahi or ang mga tao na galing sa mga noble families, sila po yung mga educated. Sila po yung mga wise men. Sila po yung mga aral, mga kapatid. And so, para sila ay pakinabangan, dinala po sila ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Okay? To make the long story short, nagkaroon po ng encounter si Nebuchadnezzar kay Daniel. Si Daniel po ay naging ambassador ng Babylon. Okay? At na-promote din, nasama po sa promotion ng kanyang mga kaibigan, naging administrator po sa mga probinsya ng Babylonia. No, nakikita po natin yan sa chapter 2 ng verse 48 to 49. No, kung atrasan po natin ng konti. Ibig sabihin, ito po mga kaibigan ni Daniel ay hindi lamang po basta-basta alipin. Sa Babylon, sila po ay may mga posisyon, sila po ay meron pong impluensya, sila po ay samahang kilala. No? Sapagkat hindi naman po ito nangyari ng isang araw lang. No? Lumipas po ang ilang panahon, ang ilang mga siguro, dekada mga kapatid, at somehow, along the way, malalaman po natin at maiisip po natin na maaari sila po ay pamilyar na, kilala na, at they are also powerful in their own positions. Amen po ba? In chapter 3, ito po yung structure ng ating text. Now, verse 1 hanggang verse 7, ang king ay nagbigay po ng command. Okay? Ano po yung command? Sabi ko, King Nebuchadnezzar made an image of gold whose height was 60 cubits and its breadth 6 cubits. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then King Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. No? Then the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, ulit, nakakapagod po babasahin, no? And all the officials of the provinces gathered for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up, and the herald proclaimed aloud. Ito po yung command. No, you are commanded, O peoples, nations, and languages. Bakit po peoples? Bakit po nations? Bakit po languages? Sapagkat iba-iba na po ang mga lahing kanilang nasakop. No? Pinagtipon, pinagsama po sa isang bayan, sa isang lugar para gawing alipin. Okay? And so, sabi nito, you are commanded, O peoples, nations, and languages,
that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. No? So, pinagsama-sama niya, ginather niya lahat ng mga matatalino, lahat ng may posisyon, lahat ng mga makapangyarihan, at ang sabi ito, lahat ng lahi, lahat ng tao, uri ng tao, ay binibigyan ko ng command. Pagtugtog ng gitara, no, pagpalo ni Joan sa drums, sabi dito, automatic, dapat lahat ay luluhod. Saan po luluhod? Doon po sa napakalaking imahe na nilikha at pinagawa ni Nebuchadnezzar. Golden image. No? Ito po ay isa sa kanilang mga Diyos, mga kapatid. No? Napakataas po niyan. Hindi lamang po yan yung katulad ng makikita natin sa Guadalupe. No? Na pagkataas-taas po na imahe na nakaganyan. No? Hindi lamang po yun. Mataas po yun, nasabi po ng mga scholars, even sa kabilang bahagi ng isang lugar, makikita po yung image po na yun. Ganun po siya kataas. Okay? No? At sabi dito, sa pagtugtog ng mga instrumento, automatic, expected. Wala kang ibang gagawin kung hindi luluhod at mag-worship doon sa image. Sino po ang natutos? Ang hari. Ano po sabi? Pag ang hari, ang utos ng hari, kailanman, hindi mababali. Okay? Verse 8 to 13. No? May kita po natin dito, the plot against God's servants. No? Meron pong mga inggitero, meron pong mga sip-sip na nakapaligid pala kay Nebuchadnezzar. So ano pong nangyari? Verse 8, sabi po rito, therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. They declared to King Nebuchadnezzar, O king, live forever. You, O king, have made a decree that every man who hears the sound and every kind of music shall fall down and worship the golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into a burning fiery furnace. No? So, may kita po natin dito na bagamat iba-iba po ang kanilang lugar, hindi po talaga nawawala ang mga sip-sip, no? Kasi siyempre, si Daniel pa naman, ginawang ambassador Hudyo, di ba? Tapos yung mga kaibigan niya, ginawang administrator. Mga Hudyo din. Tapos sila, mga Chaldeans, ano na sila? Astrologers, no? Magistrates. Ano yung magistrates? Para ibig sabihin ng mga pinuno lamang po ng mga clans or sampahayan, ng mga small time. Okay? So sabi nito, nasilip nila na itong mga Jews na ito ay hindi sumamba sa ribulto. No? Na-issue. At nag-report po sila kay King Nebuchadnezzar. At ang sabi, di ba sabi mo, mahal na hari, pag hindi mag-worship, itatapon po sa apoy, itatapon sa pugon, sa burning furnace. No? Verse 12, there are certain Jews. Pag sabing certain, mayroon pong iilan. Ibig sabihin po, yung iba, walang nagawa kung hindi sumagpa sa Diyos-Diyosan. No? Napilitan. No choice. No? Pero sabi nito, there are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon. Sabi nito, nako, mahal na hari. Mga inappoint mo pa man din. Nako, mahal na hari. May mga posisyon pa man din sa gobyerno. Tapos inappoint mo sila, tapos hindi sila sumunod sa iyo. Nako, bad news yan. Pamamaresan yan. No? Ganun yung mga, mga pangsisip-sip na ginagawa mga kapatid, di ba? Alam niyo, mga linyahan ng mga sip-sip No? Pag hindi mo yan paparusahan, ako, maraming kagaya dyan. Ako, mapapahamak ka mahalalin. Ako, hindi magiging magandang imahe yan sa'yo. Sasabihin nila sa'yo, mahal na hari, pabago-gago ka ng kautusan. Ha? Ganun po yung mga linyahan ng mga sip-sip mga kapatid. So sabi rito, sinilip nila si Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king,
pay no attention to you. Tingnan niyo po yung binabaliwala kanila, mahal na hari. Walang halaga sa kanila, mahal na hari yung iyong utos. No? They do not serve your gods and worship the golden image that you have set up. Siyempre, bilang hari, na-touch yung kanyang ego, mga kapatid. Nasaling yung kanyang pride. Hari yata ako, pero parang, yung sinasabi ko, baliwala sa inyo. Ano pong nangyari? To make the long story short, sabi po dyan, no? Verse 14 to 23, nagkalit po yung mahal na hari. We know the story, pinatawag po sila, at nagkaroon po sila ng balitaktakan. No? Ano sabi ni hari? Totoo ba? No? Is it true? Verse 14. O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods and worship the golden image that I have set up. No? At least ito si King Nebuchadnezzar, hindi patay agad. Hindi tikero ka agad. Kinonsulta pa niya, iniliwanag pa niya. Totoo ba? No? Pinakinggan niya yung panig ditong tatlo, mga kapatid. Ano po sabi? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, binigyan niya ng second chance. Sige, magpapatugtog ako ngayon. No? Pag narinig niyo yung tugtog at ready na kayo sumamba, lumuhod lang kayo. No? Magpakumbaba lang kayo. Okay na yung inyong offense before. Pag pinatugtog ko na at narinig yung tugtog, luhod kaagad at sumamba kaagad sa aking Diyos. Yung po ang sabi ni Nebuchadnezzar. Verse 16, ano pong sabi ng tatlo? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we had no need to answer you in this matter. Pambira, ang lakas ng loob, Okay? Hindi mo na sinabing, our king. Hindi mo na sinabing, our Lord. Kasi yun yung mga terms na ginagamit pagkilala bilang authority over them. Our master, hindi. Ang sinabi nila, O Nebuchadnezzar. Karapal din no? Takas ng loob. We have no need to answer to you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. No? Dito pa lang po nila in-address, pero inuna po nila, sabi na, ang aming Diyos ay kaya kaming iligtas mula sa iyong mga kamay. Verse 18, ito po matindi. But if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods and worship the golden image that you have set up. Napakatapang, bold ng kanila pong declaration, mga kapatid. Una, sabi nila, wala kaming kailangan ipaliwanag sa iyo. Kung papatayin mo man kami, ang aming Diyos, kaya kami iligtas. Pero kahit hindi kami iligtas, ito lang ang aming titiyakin sa iyo. We will not serve your God. Verse 24 to 25, pinatapon po sila. Pinapitpit sila, pinatalik, pinatapon sa burning furnace. Verse 24 to 27, nirescue po sila ng Panginoon. Nung paghagi sa kanila, sa sobrang init ng pugon, sabi doon, 7 times than the normal. Sa sobrang init, mga kapatid, paghagis pa lang sa kanila, yung 3 soldiers na naghagis sa kanila, yung po yung unang natupok. Imagine kung gaano po kainit. Nung lumapit na sila sa bibig ng pugon, sila pa yung unang natupok, mga kapatid. Pero sabi dito, tinitigan ni Nebuchadnezzar yung loob ng pugon at nakita niya yung 4 na nilalang sa loob. Sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba 3 lang na hinagis natin? Sabi ng mga magistrates, yes, my king. Sabi niya, bakit 4 yung nasa loob? At yung isa, hindi pa ordinaryo tignan. Sabi ko, it looks like a sons of God. No, son of gods. Ibig sabihin, hindi ordinaryo yung kanyang figures. Hindi ordinaryo yung kanyang appearance, mga kapatid. No? Kung titignan yung pang-4 na itsura, sabi niya, parang son of gods.
No, apat bigla nung nasa loob, nirescue po ng Panginoon si Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen po ba? Sabi po nito sa salita ng Diyos, ni katiting na sunog, ni amoy sa kanilang buhok. Di ba? Pinakamadaling masunog. Ito po. Sino po dito yung naranasan ng masunog ng kandila? No? Yung pag-burn out, kadahit mo ng ganyan, nasusunog na pala yung buhok mo. Ganun po siya kabilis. Masunog. No? Pero sabi po nito sa salita ng Diyos, ni amoy ng sunog ay wala man lang maamoy sa kanilang mga kapatid. Ni bakas ng tutong sa damit, sa laylayan ng kanilang mga damit ay wala pong makitang bakas. Grabe po ang pag-iingat ng Panginoon. Amen po ba? Verse 28 to 30, ano po nangyari? Nung iningatan sila ng Panginoon, sabi po ni Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants, who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own God. Grabe po yung kanyang declaration, no? Sabi po ni King Nebuchadnezzar, grabe yung Diyos na pinaglingkuran nila. Grabe, nirescue sila ng Panginoon ang kanilang sinasamba. Sila ay handang ialay ang kanilang buhay, give up ang kanilang mga sarili, para lang hindi sumamba sa ibang Diyos. Amen po ba? Pinili nila huwag mag-worship sa ibang Diyos, and their God rescued them. Amen. Verse 29, Therefore I make a decree, any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be turned limb from limb, and their houses laid in ruins, for there is no other God who is able to rescue in this way. Sabi ni King Nebuchadnezzar, the Most High God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Nebuchadnezzar, sino man magsipsip dyan at magsabi ng masama laban sa mga Hudyo, laban sa Diyos ng mga Hudyo. Ano sabi dito? Yung kanilang mga kaso-kasuan, paghihiwa-hiwalayin, at ang kanilang mga bahay ay wawasakin, mga kapatid. Ganun po katindi ang naging turn ng events dahil po sa tapang at tibay ng loob. Ito pong tatlong Jewish people nito, tatlong kabataan na meron pong pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Ang ating pong title, mga kapatid, sa umagang ito, introduction pa lang po yun. Kaya meron pa po tayong mga 1 hours. No? Share your faith at all cost. Tayo po ay mapalad dahil wala po tayo sa Babylon ng mga panahon yun. Amen po ba? Tayo po ay mapalad dahil hindi po tayo isinilang sa panahon ng mga propeta kung saan matindi ang suffering, ang persecution na dinaranas po nila, mga kapatid. Kung babasahin niyo po ang history, si Isaiah po nilagay sa loob ng pipak ng kahoy at doon po siya nilagari. Hinati po siya. No, nilagari po siya, mga kapatid, ayon sa history. Imagine niyo po yung nilagari, hindi po chainsaw yun. No, mano-mano po yun, mga kapatid. No? Marami po mga propeta, pinugutan ng ulo, pinalatan ng buhay, mga kapatid. Ganun po ang naging buhay nila. Papalag po tayo dahil tayo po ay nasa modernong panahon. Amen po ba? Subalit nakakalungkot na sa ating pong kalayaan na sumamba at magpuri sa Panginoon, nandun din po yung ating pong kalayawan at paghihina, pagkikibit-balikan sa pagbabahagi ng ating pong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Amen po ba? No? Taken for granted. Isinasantabi, binabaliwala natin, mga kapatid, ang katotohanan ng ating pong pananampalataya, ang ating relationship sa Diyos ay dapat natin ipinamamahagi. Dapat natin sinishare. Sapagkat ang reality, anytime, any moment, ang ating Panginoon ay muling magbabalik. Amen po ba? Amen. At ang kanyang pangako, sa sino mang hindi
hindi nakakilala sa Kanya ay makakaranas po ng ikalawang kamatayan, ang apoy sa dagat-dagatang apoy. Amen po ba? Pero ang pangako po niya sa sino man sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit po ng buhay na walang hanggan. Amen. Gaano po ka-importante yun? Sharing our faith. How important is sharing of our faith? Kapatid, buhay at kamatayan ang ating pinag-uusapan. Hindi lang po kamatayan pisikal o hindi kamatayan spiritual. Ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan, ang iyong mahal sa buhay ay maaaring mapahamak dahil lamang kibit balikat, hindi mo binabahagi ang iyong pananampalataya. Now let us learn in the lives of Shadrach, Meshach, and Abednego, how was their faith demonstrated? Paano po nila pinapahayag ang kanilang pananampalataya? Number one, they defied even the king. Sinuway po nila kahit ang utos ng hari, mga kapatid, para hindi sila makompromiso sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Amen. How many of you is being told, no, ilan po sa inyo ang sinabihan niya na huwag kayong sumamba? Ilan na po sa inyo ang sinabihan niya na talikuran mo yung Diyos mo? Huwag ka dyan sa born again na yan. No? Sabi sa akin ng aking tiyahin, no? Hindi kita pag-aaralin kung ikaw ay magbo-born again. Bumalik ka sa relihiyon natin. No? Huwag ka dyan sa born again na yan. No? How many of you ang pinagbawalan na po na sumamba, mga kapatid? Kilalanin. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang Pilipinas ay isa po sa Christian nation. Amen po ba? No? Isang Christian nation, mga kapatid. We are so blessed. No? Na hindi pa po yung ating king ang nag-uutos. Paano po kaya pag yung, di pala king, hindi pa po yung ating presidente, no? Or hindi pa mismo yung batas ang nag-uutos para tayo ay huwag sumamba sa Diyos. Amen po ba? Malaya tayo, mga kapatid. Pero paano kaya kung dumating sa punto, ilagay natin sa ating konteksto, paano kaya kung dumating sa punto na batas na ng Pilipinas ang nagdidikta, huwag kayo mag-worship? Naranasan po natin ng pandemic, hindi po ba? No? Buti na lamang, ang Panginoon ay pwede natin simbahin kahit saan dako. Buti na lamang ang Panginoon, kahit saan dako pwede natin katagpuin. Nasa loob ng bahay, nasa CR ka man, nasa kwarto ka man, you can worship God. Amen po ba? That's how blessed we are. Subalit sa panahon nila, mga kapatid, ang templo ang kanilang buhay. No? At kapag hindi sila makapunta sa templo, para sila sinasakal, para sila sinisigil ang kanilang pananampalataya, how much more nung sinabihan sila ng king na sambahin niyo yung aking Diyos. Pero alam niyo po, dinify nila, sinuway po nila ang hari dahil wala po ibang dapat masunod kung hindi ang Panginoon. Amen po ba? Nakikita po natin, this is an exception. Tama po yun. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo sumunod sa batas. Bilang mga anak, dapat sumunod sa magulang. Amen po ba? But the only exception is this. Kapag ang authority over you ay nagsasabing huwag mong sambahin ang Diyos. That's the only exception na kailangan mo sumuway. Because God is over and above every authority. Amen po ba? No? Next po, paano po nila dinemonstrate ang kanilang pananampalataya? They stood in faith during trial. Humarap sila sa hari. No? Humarap sila sa pinakamakapangyarihang tao sa panahon iyon, mga kapatid. No? At sila po ay kinwestiyon. Ano po nangyari? Natakot po ba sila? Hindi. Inindigan po nila ang kanilang pananampalataya. Hello? Inindigan po nila ang kanilang pananampalataya. Ilan po kayo sa atin dito yung hindi ka pwede umabsent ng linggo o wala ka ng trabaho at tanggalin kita sa posisyon mo. Ha? Sige lang, umabsent ka lang. Wala ka nang babalik ang work. Ilan po kaya dito, mga kapatid? No? They stood their faith, no, during the trial. Verse 3, number 3, they willingly faced death for faith. Ano sabi ito? Ililigtas kami ng aming Diyos.
Pero kung hindi man kami ililigtas, hindi kami sasamba sa Diyos ang ginawa mo. Hello? Do we have that kind of boldness, mga kapatid? Meron po ba tayong ganung klaseng pananampalataya? No? Minsan, marami tayong kondisyon sa ating pagsunod kay Lord. Paano po ba ipag-pray ng pagpapala? Ako nga, hirap na hirap. Lord, paano ko siya ipag-pray ng kagalingan? Ako nga, may sakit. Diba? Lord, paano ko siya ipag-pray ng kaligtasan? Ako nga, nakakulong. Ang dami po natin titignan sa Bible, mga kapatid, na nag-aandalgaw, nakakaranas ng katulad ng karanasan natin, mas malala pa. But still, patuloy pa rin nilang ginagawa ang ministry. Patuloy pa din na sinusunod ang Panginoon. Amen po ba? Si Paul may sakit, but he prayed for those who are sick. Amen po ba? Hello? No? Marami pong illustration sa Bible, mga kapatid, na nakikita natin, tayo na lang pong mahihiya. Tayo na lang pong mahihiya. Ano po ba kina-complain natin sa buhay? Tanong mo yung katabi mo, ano ba reklamo mo sa buhay? Dami, di ba? Daming aral, daming excuse. Lord, di mo na ngayon. May pinapaaral pa ako eh. Lord, sa kanilang, may ako pa ako eh. Wait, kapatid, yung rayuma mo, umaatake na. Mga arthritis mo, sumusumpong na. Kailan pa? Pag nasa 6 feet underground ka na, wala nang time, wala nang chance. Amen po ba? No? Kapatid, mayroon pong pinapakita sa atin na salita ng Panginoon na anumang sirkumstansya ng buhay mo, you have to stand on your faith. You have to demonstrate your faith. No? And boldly declare kung sino ang Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? What faith has cost them? Ano po ang kapalit ng pananampalataya nila, mga kapatid? It cost them social persecution. Imagine niyo po, may posisyon ka ng lahat-lahat. Powerful ka lang, meron ka ng influence, pero may mga tao pa rin na tinitignan kung paano ka babagsak. No? Sa buhay mananampalataya, mga kapatid, dalawa lang po yan. People will get attracted to you because they want that change na meron sa buhay mo. No? Parang gusto ko yung nangyayari sa buhay mo, parang ang payapa, parang gusto ko ma-experience niya. So they are attracted to you. No? Because they want the transformation, they want the light na pinapakita ko ninyo. The other one will hate you. Kasi nangbubuisit ka sa buhay nila. They don't want the change. They don't want to be different. No? Kaya automatic at kadalasan nangyayari kapag isang tao na nakakilala sa Panginoon, ano po nangyayari? Nag-iiba po ang mga tao na kapaligid. Bakit? Mostly lumalayo. Naranasan? Naranasan? Kung nakakilala ka sa Panginoon, parang nag-iba ang environment mo. Bakit? Yung mga dati mong kaibigan, hindi na nagpapakita. Ayaw na lumapit sa'yo. Bakit? Buang agin ka na eh. Hindi ka na nila feel. Yung trip mo, hindi na nila trip. Bad trip. No? So ano po sabi dito? It cost them social persecution. It cost them their position. Pero mo na humarap sila kay King Nebuchadnezzar. It was no longer a question na, oy, ano kita? Administrator kita, oy, may position ka. Hindi na. Ano sabi ni Nebuchadnezzar? Pag hindi nyo ito gagawin, patay kayo. Di ba? No? Marami po sa atin, mga kapatid, nakahold sa posisyon. Marami po sa atin, nakahold sa kung anong meron tayo, kung kaya nakukompromiso yung ating pong pananampalataya, yung ating pagsunod sa Panginoon. Remember, everything is temporary. Even the very family that we have. No? Yung iba po, alang-alang sa minamahal, tumatalikod sa Diyos. Yung iba po, para lang po sa boyfriend, sa girlfriend, na walay sa Panginoon. No? Yung iba po, nakapag-asawa lang, hindi na nakapaglingkod sa Lord. Pag tinanong mo, anyari, ganun po talaga eh. Kapatid,
Huwag mong kalimutan na lahat ng bagay na yan ay temporary lang. No? At ang dulot niyan, ang ending niyan, ang dulo niyan, kung sa tingin mo pagpapala yan, pero nalayo ka sa Lord, ang dulo niyan, kapahamakan. Amen po ba? No? Kaya kahit ikaw ay may posisyon, kahit na ikaw ay may kayamanan, kahit na ikaw ay mahal na mahal ng iyong pamilya, mga kapatid, pag ikaw ay kumilala sa Diyos, huwag mong hayaan na malayo ka sa Panginoon dahil lang sa mga bagay na ito na iyong pinanggalingan. Alala niyo po si Lot, yung kanyang asawa. Sumunod na sila kay Lord eh. Biglang bumalik. Tumingin. No? Posisyon na wala sa kanila. Pero patuloy silang nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Even their very own lives. Kaya declaration nila, mahal na hari, alam namin, ililigtas kami ng Lord. Pero kahit hindi mo kami iligtas, hindi kami sasamba sa Diyos na meron ka. Amen po ba, mga kapatid? Alam niyo po, sa pagbahagi po ng ating pananampalataya, hindi po natin kinakailangan alam yung mga verses. Hindi natin kinakailangan memorize ang Genesis to Revelation. Ipakita mo lang kung gaano ka maglingkod kay Lord. That will speak for itself. Hindi po na sinabi, mula noon hanggang ngayon, iningatan kami ng Diyos sa panahon ng propeta, ganito, hindi po sila nag-recite. Ano po sabi nila? Iingatan kami ng Lord. Pero kahit hindi kami iingatan ng Lord, kahit hindi kami i-rescue ng Lord, hindi kami iluluhod sa Diyos mo. Dahil meron kaming Diyos. Amen. Matapang lang nilang tinayuan ang kanilang pananampalataya. Nakita ng hari kung gaano katindi ang Diyos sa kanilang pinaglingkuran. Amen po ba? Kapatid, stand on your faith. Even if it will cost you your job, even if it will cost you your family, i-abandon ka man ng family mo, even if it will cost you your wealth, even if it will cost you your health, no? Even if it will cost you your life. Sabi ng awit kanina, nahihirapan man, no? Ikaw ay aming paglilingkuran. Parang mali yata yung lyrics, no? Nahihirapan man, kahit na nasusugatan. Hello? Kahit anong mangyari sa katawang ito, sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng katawan. Hugutan ka man ng ulo, lagariin ka man ng pahati, huwag kang matakot. Matakot ka sa kayang pumatay, pareho ng laman at kaluluwa. Matakot ka sa Diyos. Panindigan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? What was the result of sharing and defending their faith, mga kapatid? Number one, God rescued them. Pinakita ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen po ba? Alam niyo po, kung nag-fail si Shadrach at Meshach at Abednego, kung nabigo sila na panindigan ang kanilang pananampalataya, maaaring hindi po nila naranasan ang kapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Kung nag-fail sila na sumunod sa Panginoon sa kabila ng banta ng panganib, mga kapatid, hindi po nila marahil na witness ang makapangyarihang gawa ng Panginoon. Amen po ba? Kapatid, kung ikaw ay nag-fail sa iyong pagpapatuloy sa pananampalataya, paano mo witness ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw ay nag-iisip na aatras na sa iyong paglilingkod sa Panginoon, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, hindi mo mawi-witness ang kayang gawin ng Panginoon kung hihinto ka. Patuloy ka. No? Tindigan mo ang iyong pananampalataya. Ibahagi mo ang iyong karanasan, ang iyong experience noon, ngayon, at ang mga ma-experience mo pabukas, sapagkat alam natin ang Panginoon ay kayang gumawa ng mga himala. Amen po ba? How many times sa ating pong journey sa paglilingkod kay Lord, parang ayoko na. Pero one step forward, at nakikita niyo po ang Diyos ay patuloy po sinusustain, patuloy tayong pinapalakas, patuloy tayong tinutulungan, patuloy tayong iniingatan, patuloy tayong pinagpapala, patuloy po tayong namamangha sa kapangyarihan at kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Ang Panginoon po
ay na-recognize, in-acknowledge po ni King Nebuchadnezzar. Sabi niya, iba yung Diyos niyo. Grabe yung Diyos niyo, makapangyarihan. The Most High God. Alam niyo pong ibig sabihin ng Most High God? Highest upon all gods. O sa Greek mythology, sino po yung pinaka-Diyos ng mga Diyos? Si Zeus, di ba? Sabi ito, your God is the Most High God. Wala pong masihigit, wala pong mas makapangyarihan sa Diyos na meron kayo. Sabi po ni King Nebuchadnezzar. Amen po ba? Bakit? Tinayuan nila yung kanilang pananampalataya. Kapatid, I'm telling you, when you stand in your faith, and the Lord will be able to move in your life, people will see and will glorify God. Amen po ba? At sasabihin nila, grabe yung Diyos mo. Amen? Kahit nahihirapan ka ngayon, patuloy ka. Lumakad ka, humakbang ka, tumindig ka sa pananampalataya, manalig ka sa Diyos, antayin mo dahil ang Diyos ay merong gagawin kamanghamanghang bagay sa buhay mo. And people will say, grabe yung Diyos mo. Your God is the Most High God. And sabi po ito, God promoted them. Malapit na, muntik na. Hindi lang nawala ang posisyon, pati buhay muntik na mawala sa kanilang mga kapatid. Pero what happened? Nirescue sila ng Lord, hindi lamang na naibalik ang posisyon, humigit pa. No? Ang posisyon kanilang tinanggap mula sa Panginoon. Kailan po nila na-experience yon? Noong nalagpasan nila ang banta sa kanilang buhay. Noong tinayuan nila ang kanilang pananampalataya. Noong naipahayag nila ang kanilang pananampalataya at nakita mismo ng hari kung gaano kagrabe at makapangyarihan ang kanilang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. In application po mga kapatid, God's people must have a profound understanding of God. Pag sinabi pong profound, malalim, matindi na pagkakilala at pagkaunawa sa Panginoon. Kung minsan, ang ating pagtingin sa Diyos ay sa mga bagay lamang na, palagi po sinasabi, sa mga bagay lamang na parang pabor sa atin. Pag pinagpala tayo, praise the Lord. Pag feeling natin sinumpa tayo, parang hindi natin makita ang Lord. Amen? Nariyan pa po ba kayo? Yes. No? Pag malakas tayo, hallelujah! Pag may sakit tayo, ano ba yan? Pag matagumpay tayo, nakapag-worship tayo sa Panginoon. Pero pag sugatan tayo, duguan tayo, gumagapang tayo, kung minsan ang hirap na humanap ng dahilan para magpuri sa Diyos. Amen po ba? Pero dapat meron tayong profound understanding na ang ating Diyos ay hindi lamang gumagawa sa paraan na positibo sa ating tingin. Kung minsan po gumagawa siya sa paraan na negative sa ating tingin, subalit meron po palang greater impact and greater purpose ayon po sa kanyang layunin, mga kapatid. Halimbawa, during the time of the apostles, mga kapatid, nakikita natin how God rescued Paul mula po sa kagat ng viper. Alam niyo po yung viper? Isa sa pinakamakamandag na ahas. Pero nung kinagat si Paul ng viper, hindi po siya nilagnat. Hindi po siya napaano, mga kapatid. God rescued him. Amen po ba? It's a miracle. Pero the same God that allowed Paul to be captured at mapugutan ng ulo. Are you with me? Nagpabaya ba si Lord? Nirescue niya pero pinabayaan niya? Ganun po ba ang ating pagtingin sa Panginoon? Hindi po. Dahil kahit po sa kamatayan ni Paul, mas lalo pong nag-alak ang pananampalataya ng marami. Amen po ba? The same God na nag-ingat kay Peter at kay Silas sa kulungan, pinalaya sila mula po sa kulungan ng isang anghel, mga kapatid, sa pamamagitan ng isang makapangyarihang pag-uga. Ang parehong Diyos ang pinaglingkuran ng Stephen, pero inalaw ng Lord na mamatay si Stephen.
Hindi ba mahal ni Lord si Stephen? Mas mahal ba ng Lord si Pedro, si Silas? Hindi po. Pero dahil sa kamatayan ni Stephen, kumalat po ang salita ng Diyos at nakaabot po hanggang sa ating panahon. Amen po ba? Dahil kung hindi namatay si Stephen, nananatili lamang po sa sentro ng Jerusalem ang kanyang mga salita at hindi kailanman may papahayag sa ating po mga pandinig at hindi kailanman tayo mabuborn na makilala sa Panginoon. Tariyan po ba kayo? God is working not in a way na ini-expect natin mga kapatid for always in a good thing. Even in bad, meron po siyang ina-allow because meron po siyang purpose. Kung meron po tayong tamang understanding mga kapatid, anuman ang sitwasyon mo sa iyong buhay, hindi magbabago ang paningin mo sa Diyos. Patuloy mong tatayuan at paninindigan ang iyong pong pananampalataya. Amen po ba? Patuloy mong ibabahagi anuman ang iyong kakaharapin. Ipapahayag mo kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen. Amen. God's people must live in faith over fear. Higit sa takot, higit sa pangamba, higit sa anxiety, ang meron po dapat tayo ay ating pananampalataya. We live by faith and not by sight. Kahit parang malayo pa yung bahay, kahit malayo pa yung mansyon, kahit parang wala pa tayong pera, kahit sunod-sunod po yung naniningil sa atin, kahit kaliwat kanan po yung tawag ng mga maniningil kapatid, no? Not by anxiety, not by fear, not by sight, but by faith. Amen po ba? Amen. The theology of the text, God is the most high God. There is no other God. Amen. No other powerful God than the God of Israel, the God that we serve. Amen po ba? And God rescues His people. Amen? Pero tandaan po natin, natili po dapat sa ating puso, i-rescue man tayo ng Diyos o hindi, mananatili tayo maglilingkod sa Panginoon. No? Iahon man tayo ng Diyos o hindi, sa anumang sitwasyon na meron tayo ngayon, mananatili po tayo maglilingkod sa Panginoon. Nahirapan man tayo, anuman sitwasyon natin buhay, hindi po ito pagpipigil para ipahayag natin, ibahagi natin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon.